Magandang hapon sa inyo mga bata. Kumusta naman kayo? Meron ako narinig na napagod. Kung napagod kayo, mag-aktibidad muna tayo para mabigyan kayo ng enerhiya. Ang aktibidad natin ay scramble words. Alam niyo ba ang scramble words? Mahusay. May ipakita ako sa inyo na scramble words o pangungusap. At ang gawin nyo lang ito ay itama nyo lang ito ang pangungusap. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Mahusay. Simulan muna tayo sa pangkat-una. Sa una. Nagtatakbuhan mga ay tao. Ano ang tamang sagot nito? Michael, ano ang tamang sagot nito? Mahusay. Ang sabi niya ay mga tao ay nagtatakbuhan. Tama. Tama si Michael. Pangalawa. Guro, mahusay namin ang. Ano ang tamang sagot nito? Justin, ano ang tamang sagot nito? Tama, mahusay. Ang sabi niya ay, ang guro, mahusay, ang guro namin. Tama. Tama si Justin. Sa pangatlo naman tayo. Bunga ang matamis ng mangga. Ano ang tamang sagot nito? Anabi. Ano ang tamang sagot nito? Tama. Ang sabi ni Anabi ay matamis ang bunga ng mangga. Tama. Tama si Anabi. Sa pang-apat naman tayo. Nagbabasa ng I si Dario Lola. Ano ang tamang sagot nito? Eunice. Ano ang tamang sagot nito? Tama. Sabi ni Eunice ay si Lola ay nagbabasa ng dyaryo. Tama. Tama, mahusay mga bata. Alam niyo na ang kung paano niyo ayusin ang pangungusap. So, ano napansin niyo sa ating aktibidad? Nag-ayos ng pangungusap. Tama. So, ano nga ba sa tingin niyo, ano nga ba sa komite ito? Ito ang tawag dyan ng mga arrange o nag-ayos na pangungusap. Ano tawag dyan? Tama si Michael. Ito ang tinatawag na syntaxis. So, ano nga ba ang syntaxis? Ang syntaxis ay ito ang mga sumusunod na pangungusap na isaayos ang pangungusap. Tama, Dynamite. Tama. Syntaxis na itama ang pangungusap. Ito. Tama. So, bago natin yan, mag-aktibidad muna tayo. Mag-aktibidad muna tayo para malaman nyo kung ano ang mga syntaxis.
Ang aktibidad natin ay may ibigay ako sa inyo na paniklop o folder. Sa loob ng folder, may mga letra ito at ibuo nyo lang ito na salita. At pagkatapos nyo pagkabuo, may ako na idikit dito sa harapan ng mga kahulugan na nang iyong ibuo sa folder o paniklop. No? At tatanungin ko mamaya pagkabuo ng letters ng salita nyo. Nagkaintindihan mga bata? Sige, pagkatin ko muna kayo. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Pwede na kayo magsimula. Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay naman. Napakabilis nyo natapos. Tatanungin ko naman kayo sa group 1. Ano nabuo nyo? Tama. Paksa. Sa group 2 naman. Panaguri. Sa group 3 naman. Grammatical. Sa group 4, di grammatical. Tatanungin ko muna ang group 1. Group 1 o pangkat 1. Sa tingin niyo, ano ang kalugan ng paksas dito sa harapan? Tama! Ang paksa ay bahaging pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Paano nyo nalaman na ito ang kahulugan? Dahil ito ang pinag-usapan o pinagtuunan ng pansin. Gaya ng mga, mga pangalan. Tama, ano pa? Lugar. Ano pa? Mga hayop. Tama, mga bagay. Tama, group 1. Mahusay. Bigyan nyo 5 bagsak ang group 1. Sa group pangkat 2 o group 2. Ano ang kahulugan ng mga panaguri nabuo nyo dyan na panaguri? Tama. Ito ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksa. Meron na clue, no? Dahil sa paksa. Tama si Justin. Dahil sa paksa, no? So, ano nga nila ang panaguri para sa inyo? Sa inyo group 2. Ito ang may koneksyon sa paksa. No? Ano ang mga halimbawa ng paksa? Yung kanina, sige, ipakita ko sa inyo kanina. Natatakbuhan ay tao. Ang tamang sagot dito ay mga tao ay natatakbuhan. Ano ang panaguri dito? Tama. Nagtatakbuhan. Paano nyo alaman na ito ang panaguri? Dahil ang paksa dito ay tao. Tama, group 2. Tama, mahusay. Bigyan nyo 5 bagsak ang group 2. Mahusay. Group 3 or pangkat 3. Ano ang kahulugan na grammatical na nabuo niyo dyan? Tama. Ito ang mga string, mga pinagsusunod-sunod na mga salita na hindi lumalabag sa mga syntactic na pamantayan ng isang wika o pangungusap. Tama, group 3. Paano na yun nalaman dyan na ito ang kahulugan?
Dahil sa hindi lumalabag. Tama. No? Gaya ng ano mga kwan yun? Mga halimbawa dyan. Yun na kwan. Kanina unang aktibidad, no? Tama. Yung mga na-scramble na pangungusap na hindi na walang connection ng mga pangungusap, no? Walang connection. No, tama. Pang-apat naman sa group 4. Alam niyo na ba? Tama. Ang mga pangungusap kung lumalabag sa pamantayan. Yun ang digamatical. Tama, group 4. Tama. Paano nyo nala? Dahil nalaman nyo na ito naman ang wala na tawag. Tama lang. Tama. Paano nyo nasabi na digamatical? Dahil ito ay lumalabag sa mga pangungusap. Oo, lumalabag sa mga pangungusap. No, gaya ng ito. Kung kanina, hindi na walang koneksyon ng pangungusap. Walang ipasabot. Tama. Nakitindihan na ba tayo? Ano ang mga apat na nabuo niyo sa aktibidad natin? Yun ang paksa, panaguri, grammatical, at digrammatical. Ano ang pagkaiba ng paksa at panaguri? Dixie. Tama. Nakita naman yun dito, ni Dixie na ang paksa, ito ay pinag-usapan o pinagtuunan. At yung panaguri, ito ang mga na nagbibigay ng impormasyon sa paksa kung ano ang ginawa. Tama. Ano naman ang pagkaiba ng grammatical at digrammatical? Anabi? Tama, Ito ang mga pangungusap na ang grammatical ay dapat na hindi lumalabag sa pangungusap o syntactic na pangungusap na mapamantayan. Na ang digrammatical naman ay ito mga pangungusap na lumalabag sa syntactic na pamantayan. Tama. Mahusay mga bata. Meron kayong nalaman sa syntaxis. At may katanungan naman ako sa inyo kung nakaitindihan ba kayo sa ating mga aktibidad. Ang unang tanong ko ay, bakit mahalaga ang pangungusap? Bakit mahalaga ang pangungusap? Ang syntaxis. Bakit mahalaga ang syntaxis? Mga bata. Anabi. Wala ka idea. Sige. Sino? Maxilong. Tama, Mahalaga dahil mahalaga ang syntaxis sa ating buhay. Gaya ng mga gawa ng essay, gawa ng mga speech, sa ating mga gaya ng pagtrabaho nyo, dapat meron kayong gawa kayo ng mga research nyo. Tama. Ito na to, tama. Bakit kailangan malaman nito ang mga iba't ibang sa syntaxis, yung mga panaguri, grammatical, panaguri, o paksa o digrammatical. Bakit kailangan malaman yon? Razel. Tama, Bigyan nyo ni siya 5 bagsak.
Ay, nakalimutan ko pala. Bigyan yung 5 bagsak si Maxilong. At pangatlo naman na katanungan, paano natin ito magawa sa ating buhay ang syntaxis? Mabel, paano? Tama. No? Bigyan nyo ni Ma'am bagsak si Mabel. So, nakaitindihan naman mga bata ngayon, no? At meron bago yan, meron naman akong mga aktibidad. Aktibidad naman. Meron akong paniklop. Sa loob ng paniklop, meron itong mga larawan. Larawan, no? At ang gawin nyo lang ito, may 3 larawan ito. At ang gawin nyo lang ito ay magbuo kayo ng pangusap na may panaguri at paksa. Nagkaintindihan mga bata? Sige. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magawa nyo ang aktibidad. Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay. Mahusay, no? Sige, sa group 1 muna tayo. Ano ang nabuo niyo pangungusap? Tama, mahusay mga group 1. Bigyan nyo ni Ma'am bagsak ang group 1. Sa group 2 naman, ano nabuo niyo pangungusap dyan? Tama, mahusay group 2. Bigyan nyo ni Ma'am bagsak ang group 2. Sa group 3 naman, sa pangkat 3. Ano nabuo niyong pangusap dyan sa larawan? Sa mga larawan? Mahusay ang group 3. Bigyan nyo ni Ma'am bagsak ang group 3. Sa group 4 naman, sa pangkat 4. Ano nabuo nyo na pangungusap sa larawan? Sa larawan. Mahusay group 4. Bigyan nyo ni Ma'am bagsak ang group 4. Mahusay mga bata, meron kayong nalalaman sa ating leksyon ng syntaxis. At ito ay nabuo nyo na tama. Mahusay. Bago niyan ay may gagawin tayo na assessment. No? Kumuha kayo ng papel, 1/4 papel, at magsimula na tayo mag-answer sa ating pagsusulit. No? Matagal pa ito.
Sige mga bata, prepared na ba kayo dyan? Sige, sa una muna tayo sa assessment o pagsusuri. Sa una ay isulat lamang ang titik ng tamang sagot. At yung test 2 naman ay isulat ng G kung tama ang pangungusap. Ibig sabihin ng G ay grammatical. At kapag mali naman, isulat nyo ang di grammatical. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Okay, pwede na kayo magsimula. Ay, sensya. Tapos na ba kayo mga bata? Sige, ipasa mo nyo na mga papel at isa. Pasa nyo na mga papel. 1, 2, 3, 4, 5. Tama mga bata, no? At ang takdang aralin natin mga bata ay gumawa kayo ng pangungusap na may paksa o simuno at panaguri na makita din nyo dito sa inyong bahay. Pagkawin nyo sa bahay. Nagkaintindihan mga bata? Mahusay. Mahusay, no? So, yun lang po ang ating leksyon natin kahapon. Paalam mga bata!